Good day para sa ato ang highway engineering. So this will be my remake of the first entry. So the highway engineering was also known as TPCC4 no sa ato ang new curriculum. Pero sa old curriculum this is CE 413. So next, so let us go to what will be the contents for this chapter. So since we're discussing with the chapter 1, so first let me introduce to you what is highway engineering, then history of roads and highways, then functions of highway engineer. So if we say functions, so we will be discussing about what will be the role of the planner, then what will be the methods or the steps of, or let us say the procedure in highway planning, then what will be the role of the community with regards to this implementation of such project no kining road building, then what will be the effects of the highway construction. So unsa may mga effects ani with regards to the highway users and also to the economy. So like what they said no, just like what they said na ang atoa daw highway is the backbone daw of the economy no. So let us try to elaborate that one no, kung unsay reason ana nganong gitawag siya nga ato ang highway daw mo daw siya nagsilbing backbone sa ato ang economy. Then we have the issues surrounding the highway construction. Of course di na siya malikayan, so we will discuss this one one by one. First, let me introduce to you the highway engineering. So what is highway engineering therefore? So highway engineering is a branch of discipline, no? A branch discipline of transportation engineering. Actually, so ang ato ang let us say civil engineering, there is a mastery of discipline that is the transportation engineering, no? Mastery na siya sa civil engineering. And under sa transportation engineering, kung makita ninyo dire sa ato ang kining ato ang mura siya o kaning chart o flow chart. So we have transportation, or let us say the highway engineering is under no the transportation engineering. So kauban sila sa railway. So aside, if we say transportation engineering, dili lang ni siya naglimit sa duha lang no, highway, railway. Apil po ni ang mga ports, airports no. Di ba? If we say transportation, any means of transportation, di ba? Namantay kanang transportation through airplane, di ba? Kanang kuan. Part gyapon na siya sa transportation. Then kana pong barko. So part pud gyapon na siya sa transportation, no. So mo nang gitawag nato ports and airport, no. Ports and airport. So kining kuan, kining land transportation mo ning highway engineering and railway engineering. So mo ni siya, no. So by this, so what will be unsay mga i-cover nato with regards sa highway engineering? So that will be roads and bridges, no. Sa railway engineering is maka-focus lang ta only sa ato ang railway, no. Kana lang yung sa ato ang railes. While sa highway, roads and bridges na siya. So this discipline involves the planning and construction of land-based structures. So land-based structures such as roads and bridges as well as its drainage system. So package na siya class. Once manggod nga magkuanta, build ta og roads, kauban dapat ang iyahang drainage system. Is because ang ato ang roads mura magog gikabira nato ang ato ang soil og concrete, which makes it the soil become impermeable. So kung mahimo siyang impermeable class, so dili siya makasigop og tubig. So kung dili siya makasigop og tubig, asa paingon ang tubig? So ato diha is likayan nato nga magpundo ang tubig sa surface, ato ang ground surface, og ang ato ang buhaton is mag-provide tag drainage kay para i-drain ang ato ang mga water no gikan sa ato ang precipitation mo nang gitawag nato runoff no. Okay, so now let us proceed to the history of roads and highways. So if we say history, now kanus-a nagsugod ang kining mga karsada? Well, actually, ang atong karsada class, sa wala pa'y transportation, wala pa'y inimbento ang mga means of transportation,
Okay, nagsugod gina siya sa mga trails, no? Kanang mga dalan-dalan nga nahimo nato kanang usual nato ginagian, no? Mga trails, no? But during the 3500 BC in the land of Mesopotamia, so early roads were found, no? So unsa man ni siya nga mga early roads? So that are the stone surface roads, no? So nahimo nila nga mag-imbento og karsada, no? Karsada by means of using stones, no? Stone surface. So that is found also in Mediterranean island of Crete and also in Western Hemisphere by ancient tribes of Mayan, Aztecs and Incas in Central South America. So dili lang po din siya sa Mesopotamia but almost all around the world, no? Okay. So mga lain-laing civilization sa una. So na sila initiative nga maghimo og stone surface road. So wala pa man kayo technology sa una. So they will just simply make use of stones, no? Kay para masilbing lig-on ang ilahang karsada. Then, so what are the primary purpose of roads during those early civilizations? So unsa ilang purpose nga maghimo sila karsada, no? Okay, so early roads were basically intended for east movement of armies for their conquest and defense. So mas dali bitaw hinuon, no, kung naatay karsada, paspas ang atuang pag-travel sa atuang mga forces, no, kanang atuang mga army nato. Dili ta wa ka isgot og BTS ha. So dili na sila, di na mao. Army kadtong mga manakupay, no, kanang musakop og kanang kuan ba, mga conqueror, mo una na. Kaya ang sa unang sibilisasyon mangud sa una, hilig nila mag-expand og territory. So in order to expand their territory, kinahanglan nila mo invade og mga neighboring territory, no? So para mo dako ang ilahang area. So during this time, it's not only for armies ang ilahang purpose sa ilahang roads, but also for transport of food and goods to neighboring towns and cities. Okay, let us say for example, no, dili man tanan sa tanang higayon nga ang season nila was kanang pabor sa ilahang mga agriculture. So naay tendency nga mo experience sila famine. So therefore, by that, in order to have a continuous supply for their goods, no, o kanang ilahang murag konsumo, so kinahanglan nila mag-import gikan sa tagagawas. So para mas mapadali ang travel sa ilahang gi-import, so mo nang naay karsada dapat, no, paspas. Okay, so that is the two main reasons, no, nganong gihimo sa mga early or ancient civilization ang karsada, nganong naa sila karsada sa una. Okay, so we have the infamous Roman road. Okay, nganong gitawag nato siya infamous is because mo na siyang murag nakita nako nga memes, no, always sa Facebook nga mas lig-on daw ang karsada sa una, no, mo nang gitawag nato siya nga Roman road, no, Roman type of construction of road. Itong kwan kayo, no, kanang bigatin kayo. So ang ilahang ginamention silang memes sa una, mga untad ay mga grado mga tao sa una, pero nakaproduce sila og karsada nga lig-on kayo. Unlike karon nga daghan tag mga professionals, ginamak nila ang profession sa civil engineer. Kay although grabe daw daghan daw kay balo, pero ang ilahang gihimo nga kuan structure is dili siya maglast, unlike sa Roman road that until now, no, nag-exist gyapon for 2,000 years, no. Then samantala ang sa modern road mga 2 years lang ang iyang lifespan, then renovate na pod, ikuha na pod siya, no, mag-reblocking na pod. Okay, so what is this Roman road? So Romans discovered the cement and used it to extend their vast empire through extensive road networks from the capital city, which still exists until now. So tinuod na siya, class, no, nga until now nag-exist gyapon na siya. So unsay nakalig-on day sa atuang Roman road? So atuang Roman road were layered in 3 courses. Actually kini siya nga figure is kini siya, I don't know nganong naa ni siya nga kuan nga object, but actually 3, no, 3 layers. So the first layer is what we call as the subbase. So that subbase is made of small broken stones, no. Then ang the second layer above the subbase is what we call as the base course, no. So a layer of compacted small stones mixed with mortar, no. So gibutangan siya og mortar. So what is mortar therefore? That is a combination of
sand and fine aggregates. Oh no, cement and fine aggregates, no? Okay. So if I say that right, okay, so mo to siya, no? So that is cement and fine aggregates. Then we have the massive stone blocks properly set and bedded with cement. Mo na siya ang pavement ibabaw sa base course. Okay, so massive stone blocks, no, mga bloke nga bato, no, nga giporma nga dapat it should be nga haom sila when we try to embed that one, no, kanang ipangkuan siya, no, ipang-arrange properly set, no. Okay, next una siya ang Roman road. So siya rog dili siya mulig-on nga permi halos tanan, no, ang iyahang layer is made of stones. Okay, so during the 17th century, after the Roman road was formulated, so under the Napoleon Bonaparte, so during those time, sa time pa daw ni Napoleon Bonaparte, so France become the great stride of road building. So isa dire sa ato ang isa sila ang mga sinaligan sa una was Jérôme Tresaguet. Si Jérôme Tresaguet, no, he is a French engineer, introduced the new methods of construction and maintenance of stone roads. So siya karon ang nag-formulate og bag-ong technology, no, sa pag-create og roads. So that is the road building. So ang saya gibag-o niya, no, giusab niya ang style sa pag-create og or pag-construct og karsada. Unlike sa Roman roads nga medyo kalas kayong bato, no, pero sa yaha he just simply improved the ground, then the drainage and grade of the road, including the stone foundation, by reducing the depth of broken stones to 25 cm. So iyahang gibawasan ang design sa Roman road and gi-applyan niya og crown. So unsa din ang crown? Ang crown class, that is the slope, no, grade slope sa ato ang karsada. So that for that reason is para mag-create siya og drainage, no, kanang mo i-drain niya ang water, no. Unlike sa Roman road, wala siya drainage, no, kuan lang siya, flat lang siya, no, so wala siya slope. So by this he was accredited the title as the father of modern road building, kay siya may una naka-formulate, no. Okay, so sa iyahan na credit ang father of modern road building. So next of this one, okay, so 30 years later, okay, so we have Thomas Telford, no. So he is a Scottish engineer born in Westminster, president and founder of the Institute of Civil Engineer. So dugay na gid kayo ning ano, kining Institute of Civil Engineer. So ang sa tuwa dire mo ning PICE, no, Philippine Institute of Civil Engineer. Pero kung sa kuan pa sa nauna, kuan pa rin nagsugod, no, mga 17th century if I'm not mistaken, or 18th century. Okay, so in the construction methods of Jérôme Tresaguet, siya ang naghimo og improvements, no. Medyo gi-improve niya gamay ang gihimo ni Jérôme Tresaguet kining si Thomas Telford. So according to him, the road foundation become 3 inches minimum thickness, then 5 inches breadth and 7 inches height. So he employed a flat subgrade, no, subgrade. So yung subgrade, ang subgrade is nasa ilalom, flat subgrade. Then providing a slight crown using stones of varying sizes para maka-create siya og crown, no, kanang slope niya, no, slope sa iyahang pavement. Okay, so after this one, after Thomas Telford, we have England, no, katugan niya isa France man to. So England followed France by John Loudon Macadam. So sa England, ang ilahang engineer nila dito is si John Loudon Macadam, who is another Scottish engineer, road builder, and contemporary of Telford, who introduced the Macadam road concept. So siya ang naka-formulate og another formula, no, para buo ang karsada, no, road building. So another concept niya. So according to him, he discovered that massive foundations of rock upon rock were unnecessary. Di ba? Inguna naman tong sa Roman road, rock upon rock. So muna karga tadtad kig bato ang karsada, mo nang lig-on kay siya. So ang sayaha is dili daw na siya kinahanglan, no. So according to him, no,
it is unnecessary, and asserted that native soil alone would support the road and traffic upon it. So according to him, sakto na daw ang native soil nga mo-support na daw sa foundation, no? Di na daw kinahanglan nga butangan pa og pundasyonan pa og rocks, no? Okay. So as long as it was covered by a road crust that would protect the soil underneath from water and wear, no? So ang importante lang daw is kinahanglan ang atuang native soil is kabiran siya, no? Kabiran siya nga ma-protect siya from water and wear. So para dili daw siya dili siya ma-erode or something, no? So this concept was widely used till today. So mao ning dahilan, no, mo nganong na-create ang atuang modern road, no? So wala na manggod tong layer bitaw nga bato, no? So siguro by means of medyo nihit o kanang supply sa bato sa ilaha dito sa England, so that is why medyo gi-adapt nila ni nga concept, no? They just simply make use of the native soil, no? So kinahanglan lang og kabiran ang native soil para dili siya daot once nga maagian or makuanan siya og tubig, dili siya maglapok. Okay. So how about in the Philippines? So unsa ang ato ang highway diri sa Philippines? So in early 1900s, transportation in this country largely depend on trails, waterways and gravel roads. So more likely ang atong highway is made of gravel roads, but more likely ang transportation sa una was magdepend lang sa trails. Trails kanang murag usual lang nga ginagian-agian. So wala pa nang mga cement, no? Wala pa tay cement sa una. Waterways kanang sa mga river, no? Gagamit taw mga balsa, no? Tapos mga bangka para makatabok sa laing baryo. Okay. So during the Spanish era, after ta masakop sa mga Spaniards, the colonists are more focused on establishing shrines and churches, but there were some constructed bridges having a Spanish architecture which later on destroyed during World War II. So therefore, ang gihimo sa mga Spanish sa una is more likely naka-focus lang sila sa pag-build og mga churches. It's because ang ilahang gina-orient nila sa tuwa is always the Christianity, no? The religion. So ginakwanta nila, no? Ginadala nila ang Christianity. So, sila may nagdala sa Christianity sa tuwa. So ilahang enrich ang culture and the religion, no? The Christianity. Kaya ang tanaw nila sa tuwa mga pagano. So munang gihimo nila ang Christianity, gidala nila ang Christianity, no, diri sa Pilipinas. So by that, so wala sila i-focus, no, sa kanang maghimo sila sa kanang mga karsada. So during that time that the American regime, ang Amerikano na po ang nisakop sa tuwa, the Americans initiated the development of roadways connecting town, cities and provinces. So ang mga Amerikano daw ang maoy nag-initiate nga mag-provide or mag-concept mag-build og karsada, no, connecting town, cities and provinces. So therefore, kung unsa man ang technology dito sa US sa una gidala diri sa Pilipinas, no. So it is them who introduced the macadam road concept because of abundant supply of gravel sandstone. So mo nang they make us introduce the macadam road concept. And okay, gi-introduce nila sa tuang macadam road concept is because of the abundant supply of gravels and stones, because kargado man kay tag mga sapa, and by that sapa kanang sa gilid sa tong sapa diha ginakuha ang atuang mga washed sand and gravel, no? Okay. So next, so the country, fast forward ta. So the country has been the battlefield between the American and Japanese forces during World War II. So ang atua daw country na imo siyang battlefield. Now actually class, dili man gid kita ang murag dahilan, no, nganong niani ang Japanese dire. Kundi niani ang Japanese dire by means of kalaban magud nila ang Amerika sa una god nga pagkabalo nila nga ang mga Amerikano, there are traces of American people here diri sa Pilipinas, mo nang gianhita sa mga Hapon. So wala igyoy, I don't know if it is true that the Japanese has no plans
of taking the Philippines if it is not because of the American, no, mga Amerikano. Dili lang tungod sa mga Amerikano, dili moari ang mga Hapon diriya. So some of the infrastructures built during the previous eras were destroyed when Japanese forces bombed the particular areas of Luzon where American forces are based. So more likely class, dili lang Japanese ang nagbomb sa tuwa, apil pod ang mga Amerikano, no. So nahimo gani siyang battlefield. So of course alangag dili po nubalo sa mga Amerikano o bomba, no. So hulugan po nila bomba tong mga mga Japanese forces nga naa diri sa Pilipinas, no. So on the aftermath of World War II, so the new independent Philippine government continued the rehabilitation and constructions of roads and bridges, so through the reparations of war damages paid by the Japanese government. So others were paid by the US government. It's because the US government believed that the Philippines was under them, no? So murag na colonize na daw nila ang Pilipinas. But actually dili tanan, no? Dili tibuok Pilipinas was under the US, no? Nasakop sa US. Kay nagya po part sa Mindanao, more likely more or less of the Mindanao wa gina siya ma-colonize kay maglisod og sulod ang mga banyaga sa una. Okay. So fast forward ta, no? So 50 years later, diri sa Pilipinas, major highways and expressways were constructed during the Marcos era, no? So si Marcos ang nag-formulate, gihimo niya nga ma-modernize ang Pilipinas, no? So alongside with industrialization program of the government, vehicles of various types and sizes started flooding the roadways. So kung makita ninyo siya diri class, na atay bus sa una nga similar sa Singapore, no, kaning double decker, no. So double decker nga to ang bus na ay second floor. So naa na siya sa una, nag-exist na siya sa una. So during the Marcos era. Yun nga lang, so siguro I don't know what went wrong, ano, nawala na ni siya karon. Actually mas kuan siya, no, kanang nindot ra ba siya kay murag ma-amaze ka kay bag-o sa tuang mata, no. Okay, then at the same time mas convenient siya gamiton is because by means of transportation daghan siya og bakante, no. So I don't know if this one is safe, no, it's because kuan man gud siya daghan kay ma-occupy nga tao. But during this time, dili pod sa time ni Marcos nagsugod ang ato ang pag-create og sarili natong sarili natong vehicle, no. Okay, so ang gitawag nato ani is the jeepney, no. Natay sariling vehicle nga na produce is because kadong nga time kay Marcos gidala niya ang o naghimo siya og industrialization program, no. So kanang mga kumpanya gidala siyang mga dagkong kumpanya, no, sa steel, sa mga kuan kay mga pabrika sa una, no. Kay gusto niya nga ma-modernize ang Pilipinas. Then by this naka-create ang sarili natong version of vehicle. Actually class, kung makabalo lang mo nga this type of vehicle gi-adapt ni siya sa mga Amerikano, no, nga vehicle. Now, if you might notice nga ang sakinan sa Amerikano kanang bitawng sa ilahang military forces, sa ilahang mga military vehicles kanang Humvee. Now, diri nagikan ang concept sa Humvee, no? Kanang ilahang kuan man na siya, kanang owner type jeep bitaw nato diri kanang gagmay nga jeep ba. Okay. So diha gikan ang concept sa Humvee, no? Okay. So diha gikuha ang ato ang style sa jeep, gi-adapt sa US, gihimo nilang Humvee, no? Okay, military vehicle. So about more than 80,000 brand new vehicles during this time, no, after Marcos, no, sulti sa LTO that is 80,000 brand new vehicles were added to the list every year according to LTO records revealed. So the DPWH must open 400 kilometers of new roads per year, no, in order to cater the 80,000 brand new vehicles. Imagine that one class. Every year 80,000 brand new vehicles ang madungag nga magparehistro dito sa LTO. Wa pay labot diri ang mga second hand, mga unsa pa na diha, no? Okay. So because of this one, so para makater ang ingunan ni kadaghan nga mga vehicles, it should be nga every year maghimo pud og bag-ong karsada ang
DPWH. That is 400 kilometers. So this data does not even include the second-hand or surplus assembled cars. So muna siya class. Asok karon, perte na yung daghan ng surplus class, no? Para sa ng mga multicab, no? Gikan sa Japan, no? Japan. So that is the Philippines, no? 50 years later. So fast forward class, mag-abot na to karon sa panahon karon. So as cars flooded every year, highways become so busy that such large number can't anymore handle. So dili na makaya sa ato ang kalsada. So with poor governance and bad traffic management, one highway known as EDSA was labeled once by a tourist as highway to hell. So ang ato daw EDSA daw class, kay dong naa daw tay turista sa naday nga naday turista, gi-describe daw niya ang highway according sa iyahang kuan documentary nga gitawag niya og highway to hell. So nganong gitawag daw niya siya og highway to hell? It's because kung makita po ninyo dire sa image dire class, the vehicle lights made the highway look like a river of blood at night and a scorching inferno heat experienced during the day. So during daw nga kuan gabi di ba magsiga man ang tail light, no? So ang kuan daw ang tail light daw sa sakinan kana nagdagsa nga sakinan, mura daw siya og river of blood, no? Tapos mura bitaw sa kanang kuan kanang sa imperno bitaw ingunana. Then during daw sa kuan kanang adlaw, grabe daw kayo ang ma-experience nga init pag naka dire, no? Mas stranded ka dire dapita is because wala na kayo'y dagandagan ng mga vehicles, no? Usad pagong nagyug kayo, sobra pa usad daw pagong. Okay, now so after this one class, mga pila na administration ang nilabay. Good thing that by the time President Duterte, so ang ato ang presidente karon, took the seat of the presidency, his administration launched the ambitious Build program. So tungod sa nakita nga problema, especially the EDSA nga mao'y ginayaw-yaw sa mga tao nga traffic daw kayo permi ang EDSA, no? Tapos ang EDSA mo na symbol of democracy nga kalsada. Every time nga naay mga rally-rally, diha tanan mudagan sa EDSA. So para dili na daw matraffic ang EDSA, mo na karon ang solusyon ni Duterte, the Build program. So where he defined his administration as another golden age of infrastructures next to former President Marcos, no? He added that by his term, he may be able to provide solution to decongest traffic in EDSA where past administration has never done. Well, tinuod na siya class, no? Gipangitaan ginilag pamaagi karon nga ma-decongest ang EDSA. So daghan sila gipang-open nga karsada. Nagana itong once nga ang karsada sa una was napuno og kaning mga tiyangge bitaw sa ginadapita sa Tutuban mana Divisoria, di ba? Ang Divisoria is puno man kay na siya og kanang mga vendors, no? Ang napuno ang vendor, napuno ang karsada og vendors. So karon ilan nang gipakliringan, no? Gipahawanan og nagmukha na gid siyang karsada. So wala nakalimot kog butang og image class, makita na niya ang before and after. So na-open siya nga karsada. So pwede na siya magian to decongest EDSA. Then aside from that, nahuman na ang Skyway, no? Which is project ni Pinoy dati nga na puro lang groundbreaking. So nagka-problema sila kang kinsa gaytong oligarchs gani, kinsa to si Atong Ang man yata to. Now according to Atong Ang, if I'm not mistaken, it's not if it is not because of President Duterte's political will, di daw to mahitabo. Okay, so ang problema mo nato mo nang dugay kay siya na build ang class ang Skyway is because tungod daw sa issue of right of way, no? The acquisition of right of way. Kaya actually, ang katong nga yuta nga ilang tukuran class is yuta to ni kana bitaw sa San Miguel Corporation bitaw. Okay. Or lita si Ayala o kinsa man ang mga mga dagkong mga dato diha, no? Okay. Mga elite. Okay. So nagka-problema daw sila sa kanang right of way. Of course, kung ikaw tag-iya nga maigo sa kanang maigo og project sa kanang gobyerno, so of course mo demand yung ka og
something to impose your rights, no, or imuhang si tawag gani, imuhang agenda, no, push imuhang agenda. Okay, di man ka basta-basta na pangayoon ng imuhang yuta, no, dapat paliton yun. Of course, kung ikaw sa imuhang party po ka musugot nga ibaligya nimo, dapat ginansya gyud ka, no. Okay, so by this time there are 4,000 infrastructure projects that Duterte administration plans to do. However, the flagship projects as of June are only 75, no? 75 lang daw ang flagship projects. The rest are mga backlog, no? Mga backlog katong bitaw mga project bitaw sa una pa nga mga administration nga until now wa pa nahuman, nga gi-declare na day nga human na. Okay. So kaya asa naman to paingon ang budget? So dito bulsa, no? Okay. So and they require the most expensive budget to date, no? So mo daw ni pinaka mahal daw kayo, pinagalanti daw kayo nga expenses nga nahitabo throughout the history daw sa Pilipinas. Okay, as of June 2017, mo daw ni siya ang kuan breakdown. So Duterte's administration is borrowing money from the following countries. Okay, or foreign lenders. Okay, so number 1 diri ang Japan, which is having 3 projects, no, kinang buot pasabot ani nga 3 projects katong mga kinong dinagko na nga project, no, na dili ma-sustain sa ato ang taxes. So daghay nagyaw-yaw nga nganong kinahanglan pa daw mangutang. So kinahanglan man nato mangutang is because na mga project nga dili nato kaya sa tuang tax bayaran, no. So kinahanglan mag-loan gyud ta kay because okay, giutan nato na sa tuang engineering economy later on. Kaya ang Japan, atong utang nato sa Japan, that will be 226.89 billion lang, no? For 3 projects. Sa China, next ang China, that is 164.55 billion. South Korea, we have 14.06 billion. Then sa World Bank, that is 4.79 billion. So interestingly, most of the big ticket rail projects are actually backed up by Japanese or Chinese loan. So dili lang ni siya actually plain gasto lang sa Japan o China. Of course, napoy part ang Pilipinas ani. So murag nidungag lang sila, no, kay para ma-complete lang ang project. So isa na diri is ang Mega Manila Subway, no. Now karon ang Mega Manila Subway gisugdan na siya karon. Di ba niabot naman tong ilahang kuan pambangag sa yuta. Okay, mo na to karon. So that is worth kini siya nga project 225 billion. Okay. Next, it was said the amount could be summed up to 8 trillion to 9 trillion from 2016 to 2022, no, during the President Duterte's term, no. So to address the huge infrastructure backlog of the country, so mo daw na siya total daw nga magasto, no, sa build. So as his term is going to end this 2022, majority of these projects were already come to end, and expectedly this last quarter of 2021 even the country has suffered the economic impact of COVID-19 pandemic. So kasagaran daw sa mga projects karon ni Duterte padulong na daw mahuman og kadtong mga projects nga mga backlogs dati, no. So ingon na, no, political will gyud kayo. Kaya ang purpose bang guna nga kinahanglan siya makakuan ma-produce ang infrastructure is para magamit, no. So infrastructures will be immediately open to use to the public once finished. So wala dili hadlang ang COVID-19 pandemic, no, para mahuman ang kitong mga project sa build, no. Although grabe ang kuano epekto sa COVID-19 pandemic sa kuan, especially sa tuang economy. So niwaba gid kasagaran ng economy tungod sa mga lockdown, no. Okay. So mo na siya ang history sa tuang highway sa Philippines. So functions, let us discuss now the functions of the highway engineer. Okay, so unsay ginahimo sa highway engineer? Unsay ang pulos? Okay. So the role of highway engineer in the construction project is focused on the concept and feasibility of the design, meaning the duties and responsibilities are diverse and it is greatly opportunity to develop broad skill set.
So therefore, ang iyang buhaton more likely is nasa plano and design, mag-conceptualize pod. So in order for you to become a highway engineer, one must have an apply of apprenticeship at the engineering company. So kinahanglan daw mahimo kang apprentice sa usa ka engineering company. Or you must gain a BS or MS in engineering, and then you have a chance to enroll on a graduate program, no? So muna, duha ka pamaagi para mahimo kang highway engineer. First one is apprenticeship, and second is mag-eskwela ka og MS or Bachelor's in Science or Master's of Science in Engineering. Okay. Now, the role of highway engineer is to oversee the costing, estimating, planning, and implementation of the project. So, muna siya. Anyway, class, pag abot sa site class, paghimo ani nga project sa karsada or tulay, flyover ba, okay, dili man lang ikaw ang engineer, dili nimo suluhon ang responsibilidad. Daghan mo nga mga engineer ang mo kuanana, no? Mo handle. Okay. When planning and constructing a highway or road, many factors need to be taken into consideration, such as impact on the local road network and a potential surge in traffic and new access routes. Okay, kay kung magkuan ka, magbuild ka og karsada, kinahanglan nimo nga gidong karsada nga ilahang usual ginagian dapat dili siya okay, let's say kanang karsada. Kung magsiminto ka karsada, dili nimo siya isiminto ang both lanes. Dapat isa lang ka lane ng imong simintohon. Kinga naman, para gidong isa ka lane pwede pa to siya maagian. Kay kung both lanes ang imong simintohon, di na siya makaagi, no? Or let's say ang kadung nga karsada di na maagian. So kung di na siya maagian, kinahanglan nimo mag-open og another dalan sa daplin, no? Kinahanglan na siya rerouting or detour, no? So mo na siya class, no? Okay, kinahanglan part yun na siya sa plano. Okay, for the project to be seamless, it requires strong cooperation and communication between the personnel working on the project. So dapat magkaiusag yun mo, magtrabaho ani. Okay, so let us go now to the highway engineer as the planner. So mao gini siya number 1 trabaho sa highway engineer, no? The planner. So the planner is between the boss, the technical, and the agencies. Technical, what I meant by technical, muna siya ang kadtong mga tao sa ubos nga mo trabaho sa mga plano, mga plano, no? Mga design. Okay. Dayon, ang agencies mo na siya mga subcon nga mo implement or mga contractor, mga unsay tawag gani? Mga mo'y nagkuan ba, mo'y daog sa bidding, no? Okay, mo sila mohimo mo'y mag-implement sa project. Okay, planners must act as the coordinators, catalyst, or to work as a committee advocates. Should not be either partisan or advocate to any particular solution. So, ilahang role to provide technical and organizational support, to receive input or information that needs and goals of affected persons, group, agencies, incorporate the above or planning and making decisions. In short, planners' role must be a clarifier, expeditors, conciliators, and impartial negotiators. Negotiators, pinaka number 1, negotiators. Siya ang maoy tulay between the boss, the technical, and the agency. Sa taas o sa ubos, siya ang tulay, no? Siya ang mo pagitna sa tanan. Siya ang mulihok, no? Siya ang number 1. Okay. So what will be the functions of the planner? To prepare preliminary design, scope of study, and initial work programs. Siya ay maghatag og instruction dito sa technical. Unsay ngunani ang design, ngunani, no? Tapos after ana, based ako ang experience class kung dito pa ko sa Saudi, I was part of the technical, no? Tapos the planner came to me, give the design, the initial design of the shop drawing of the bridge, or let us say the retaining wall nga buhaton, no? So ang gihatag niya sa kuha, the shop drawing. Tapos ako, me as the technical people who will work for this one, so akong maghimo ko og plano, no? Detailed estimates katong bar bending schedule, wala siya, no? Mga volume of concrete. Okay, kato. Tapos
detail kung pila iyang height sa retaining wall, pila ka bakal nga magamit, inguna na, no? So after that, kuhaon to sa planner ang ako ang plano, no? Kuhaon to sa highway engineer ang plano. Tapos iya to yang ipa-approve dito sa consultant. Once the consultant will approve, so dito na siya sa agency nga maoy mo magpa-build, no? Mo-build sa katong karsada or sa tulay ba, no? Sa tulay nga ako ang gihimo, gi-design. So muna to siya mga subcon, mga kontraktor, no? Uban mga kontraktor nga maoy mo buhos, mo to siya mo implement, mo himo mo lihok sa site. Okay. So mo to siya class, no? The functions of the planner. So mura lang siya og tiglihok sa mga papel, mo kuan. Then if ever man nga naay mga problema sa site, siya pod ang mo kuan, no? Siya po na mag-manage, no? Okay. So next was data gathering by contacting the representatives of other agencies involved. So if, let us say before siya i-layout ang mga i-layout ang mga design sa ato ang tulay, kinahanglan pa niya ipa-survey, no? So manawag na siya mga tao para mag-survey una, no? Before na siya i-layout ang mga tulay. Tapos idalo na niya sa technical, ipa-interpret sa technical, no? Parehas nako, no? So na. Okay. Then, prepare detailed plan for appropriate community interaction and involvement. So, if ever man during the implementation of the project, na ay community nga maigo bitaw sa katong gi-design nato nga karsada, ay itong mga balay-balay ba nga nagpuyo, nga sila, ang ilahang gipuy-an is maigo sa gihimo nga karsada. Okay, so maghimo kag briefing sa mga community. What will happen? Kung unsay may tabo sa ilaha, kung itukod ang no? Itukod ang tulay or something karsada, no? Okay, secure formal ratification from the local officials and have the results documented. Okay, so dapat makipag-coordinate po siya sa mga local officials, no? Okay, from time to time. So, ang buhaton man gud na sa local official is if ever man nga para sa na impact, no? Sa community. So that the local officials will try to i-relocate tong mga tao, no, especially katong mga kasagaran na maigo, mga informal settlers. So ilahan na siyang i-relocate, no. Then if nothing goes wrong, this step is considered final. So once nga okay na ang tanan, so the projects will go on, no. Okay. Now, with regards to highway planning process for rural areas, okay, unang buhaton ana for rural areas was the map survey. So mag-conduct na sila og map survey. So gamit nila ang drone, ma-picture na sila, no? Tawag na to ana is photogrammetry. So ato ang i-discuss ng photogrammetry later on. So next is stage 2, no? So the purpose of the map survey is locating feasible routes, mangita tag mga posibleng nga dalan, no? Stage 2, reconnaissance survey, which means selection of the best feasible route, pinakanindot nga agian, no? Katong base sa katong tanan gi-propose nga feasible routes, selection of the best route, no? Pinakanindot, pinaka-okay, pinaka-less expensive, no? Okay, ang kuan magida na isa magid sa mga criteria nila na sa pagpili sa best route, na magina siya sa expenses, no? Ayun ba pilion nila ang mahal is because I don't know what will happen. Siguro bulsa, no, bulsa. Okay. Stage 3, preliminary survey for the best route. So once nga final na ang best route, so mag-create na sila of preliminary design of preliminary location, no. Okay. Then for the next or the last stage, so muna nang staking right of way, no, staking right of way and highway construction. So once nga ma-propose na siya class nga muna ni siya nga karsada kini nga ruta maoy okay kaayo. So therefore diyan na lihokon ang right of way kung whatever kinsa may mga igo ana, no, sa kanang gi-propose nga karsada kinsa may mga igo ana, so muna na siya right of way acquisition na siya ng issue. Then after kung okay na ang right of way, highway construction na siya, no? Okay, so muna gitawag na ako class nga photogrammetry. So dati sa una
Ang ginagamit pa lang diri sa una was ginagamit kining helicopter, either helicopter or eroplano, no, magkuha og mga aerial photographs. Karon is na naman tay drone class tungod sa tong technology. Okay, so mo na siya, just simply take a picture using the drone, no. So di ba natoy issue kas ang drone daw perti daw mahalan, abot ng milyon ang kandidat. Well, actually kinahanglan mahal gyud ang drone ang imong paliton. Is because dili basta-basta ning aerial photographs imong buhaton, dili ni siya kaning imong drone nga gamiton, dili siya dulaan, no, dili lang siya dulaan. Magkuha kag aerial photographs, kinahanglan layo gyud siya, no. So para makakuha kag layo class, kito yung pinakanindot nga or high quality gyud nga drone imong gamiton. So kana pong layo nga maabtan nga drone, dili tong dulaan class, no, nga mapalit nga tag 2,000 ra, no. Okay. So, the photogrammetry is a science and art of obtaining measurements by means of photography. So, it is also known as remote sensing. So, by this photogrammetry, based on aerial photograph for engineers to work on data. Okay, the data of the following. So, we have locations, planning, geometric design, right-of-way, traffic studies, drainage, soil classifications and identifications, earthwork measurements, material location, pavement condition survey. So mo po nay daghan ki siya pulos class, no, ang ato ang photogrammetry. So pinaka-importante dire is the pavement condition and survey. Okay, para may bal-an nato kung ato ang mga karsada dati nga nakuan na, kung nangaliki na ba, kung nangaliki na kinahanglan na siya mag-reblocking, something like that, no, or nabawi part sa mga karsada nga wala pa na simento, kinahanglan nato i-simento. Okay, so muna siya class, no, photogrammetry. So, we have the highway planning process for rural areas. So, muna siya ang ilahang okay, balik na ko balik na yun. Okay, so direkta sa highway planning process for urban areas. Okay, for urban areas, okay, so the stage 1 is the city transport balance, no? So, unsa man ang city transport balance? Weighing transport demand priorities kung unsa may panginahanglan, no? Kay para maka-create og highway, unsa man kinahanglan ba ni siya nga highway or butang nato, no? For ambulance, for commerce, no? Kanang pangnegosyo. Okay, in demand ba gini siya, no? Okay, for residential purpose, kinahanglan na idalan para sa residential area, remote areas. Okay, so muna siya class, no? Then stage 2, integration of multimodal network system, meaning to say highway design based on transport mode. So unsang klase nga transport mode? Okay, either pedicab, bus, railway transit or private vehicles, something like that, no? Then stage 3, coordination of single mode network system. Okay, so that will be right-of-way acquisition and land use, no? Importante ang right-of-way acquisition. Di na siya pwede mawala, class. Then, we have stage 4. So, lastly, no, the stage 4, the planning, design, operation of a single facility. So, intersection, terminals, highway segment, no? Okay, importante po ang terminals, class. Kaya kung asa pwede magsakay o cluster terminals para dito dapita mo tuod ang mga tao kung asa sila mosakay padulong sa lugar kung asa sila mo naog or magsakay, no, in different areas. Okay, so next is the community involvement. So what will be the role of community on this one? Okay, so we have expectation versus reality. Okay, mo gini siya ang kwan class, no, the role of the community in the project, no? So, naka-indicate there is expectation. So, the public has the right to hear and to be heard. So, the role is much more to participate hearing where planning and decision making will be conducted before major decisions made. So, mo ni siya class, no? If ever man nga natay proposal nga magtukod tag highway or tulay or flyover, kinahanglan nga kuhaon sa nato ang pulso sa masa, no? Kuhaon sa nato ang ilahang reaksyon, unsa lamang ilahang masulti ani, agree ba sila ani, no, nga project. Okay.
So base aning sa flyover, so daghay ni agree ani, no? Tagan Tagumeños nga majority sa Tagumeños agree aning flyover is because pagabot man gud sa cruising class, traffic kayo, na mga dagkong sakyanan mo agi, nga gikan pa sa mga laing-laing lugar. Siyempre kay national highway man siya. So para ma-less decongest siya class, especially kana pong na mga mangagi nga mga pedicab nga maopoy problema pug kayo nga patunga ang mga pedicab gahikig naong. Okay. So mo na siya purpose class, no? The public must have the right to hear and to be heard. Kinahanglan nga part ang public sa decision making, no? Pero ang naitabo sa kuan class, sa kamatuoran class, sa actual, it has become a common practice to call public hearing after all major decisions were made and approved. Okay, so nahog na lang siya class nga ang purpose sa public, igo na lang sila maminaw kung unsay na desisyonan gikan sa local government or sa taas, no? Therefore, public hearing is no more than an information forum for the public to know what the administration wants for them instead of people wants from them. Okay, so ang mga tao karon sa public class dili na magamit ang ilahang unsay ilahang masulti with regard sa project nga itukod, kundi ang government na mismo, letase ang taga local government na ang mag-decide na diretso sa public, no? Di na moagi ka ng kwan ba mga forums, no, or mga mga meeting something sa mga community meeting, no? Wala na, diretso na lang, no? Okay. Makurat na lang ang mga tao. Okay. Now, by this time, class, as of May 16, 2017, President Duterte signed the Executive Number 24, no? Which will enhance the level of participation of the community in the government affairs by creating the Participatory Governance Cluster. So, by one class, kidong 2017 pa daw, gipirmahan daw ni President Duterte, ang Executive Number 24 para mas ma-appeal gyud ang public, no? Ang community sa government affairs kanang mga decision making, no? So mo ni siya nagpa-enhance mismo. So dili na basta-basta makabuot ang ato ang mga local government kung walay approval sa community, no? So mo na siya. So dili na siya murag nahimo nag democratic, di ba? Democratic country man ta. So dapat naagid tay right, no, as a community nga madungog sa tuang local government. Okay. Next, we have the effects of highway construction. So what will be the benefits of the highway users? Okay, so quantifiable value. So unsa may pasabot ning quantifiable value kana maihap, no? So less vehicle operating and maintenance cost, no? Mga benefits nga makuha nato kung naay karsada. Then less hospitalization expenses. So dili ta wala kayo disgrasya pag naay karsada, no? Or di ba kung imagine nimo walay karsada, maot king karsada kanang guba-gubaon. So kuan kay siya, no? Basing makakos pa na siya inunog disgrasya, no? So balik ta ganiha sa less vehicle operating cost and maintenance cost. Pag naatay karsada, gwapo kayo, komportable atong dagan. So murag ato ang sakyanan po, dili po kayo magsigig ka kuan, dili magsig ka uyog, dili magsig ka kuan kanang, di ba kung wagi kag libaong kanang mga kuan ba, no? Mauyog imong sakyanan, mga lustred ang imong mga pyesa. Then last is we have less fuel cost, no? Gamay ra ang kuan fuel imong magamiton. It's because diretso ra imong dagan, no? Smooth kay imong dagan. Pero kung kuan class, lubak-lubak imong dalan, medyo hinay imong padagan tapos naka-primera ra ka, no? So ang primera dako magkay mas dako inon siya konsumo sa gasolina or fuel compare sa kanang smooth imong dagan. Okay. We have non-quantifiable value. So kining non-quantifiable kanang kuan siya, no? Priceless dili nato siya mapalit, no?
So we have motorist safety, di nato na mapalit, no? Di ba? Safety sa motorist, kuan kay na siya, kanang valuable kayo, no? Valuable kanang kuan kay importante kanang murag dako kayo siya nga value. Then we have comfort and stress-free driving, no? Dili ka ma-stress. Siyempre kung lubag-lubag yung dalan, ma-stress gyud ka, no? Then less travel time, no? So paspas naman imo kuan kay na may kalsada, so less gamay na lang imo ang travel time. Then aesthetic from driving viewpoint, gwapo sa tong pananaw, especially kay makita ka mga flyover, nakasibabaw sa flyover, makita ka sa view, habog kayo, okay, so gwapo po na, no? Next, we have to economy. So unsa may advantages or benefits ani sa economy? So the first one, hisgutan nato ang effects sa ato ang highway construction. So we have the investment cost to highways. So natay mga expenses, no? Planning cost, right of way appropriations, bugasto mong gitaan ni, no? Right of way kay especially kung ibutang nato nga atong yuta nga tukuran nato highway, is dili sa tuwa, so more likely either paliton nato na siya or mabot mo sa agreement nga kung sa man iyahang proposal niya, kung magbutang mo og toll fee, dapat makinabang po siya sa toll fee, nasi porsyento, nana, no? Una siya kasagaran ginahimo sa mga kuan, no? Mga dagkong kumpanya, no? Na nagtagiyag mga dagkong yuta. Okay, parehasa ng San Miguel, Ayala, no? Okay, so construction cost, apil na siya, no? Maintenance cost, operating cost sa pag tukod sa tuang highway. Then, what will be the income for the highway use? We have toll fee, no? So, para makakwarta sila sa highway, natay toll fee, fuel taxation, munang sa government, no? So, munang matinganta nga mahal kayo ang ato ang fuel is because that is para makabawi silang expenses sa ilahang highway, no? Sa government. So, fuel taxation. So, dira lang makakwarta ang gobyerno. Then, we have courier services taxation. So, kanang mga courier services, kanang mga food panda, mga kuan, sila tax, no? Mga GNT, mga Ninja Van, no? Okay, kana sila. Okay. Highway economy, no? So, a country will not avail of loans or grant foreign financing institutions will not feel the great impact of their infrastructure projects if domestic income through taxes alone will be dependent on. So, ang gisulti diri class nga ang country daw nga dili daw mangutang, dili daw nila ma-feel ang impact sa ilahang infrastructure projects, no? Dili daw ma-feel sa ilahang economy ang impact sa ilang infrastructure projects kung magsalig lang sila silahang tax. Well, tinood na siya class actually, no? Kay if you say one class, infrastructure projects such as the roads or transportation infrastructures, kung magud siya class, ang demand magud niya is immediate, no? So, di ba, kabalo naman siguro mo sa kuan, no, sa mga advantages sa tuang kalsada. So, di lang kita ang magamit sa kalsada, of course, magamit po na siya sa tuang economy, no? Kanang mga mag-deliver ta sa tuang mga goods, mga exports, mga imports, mga kuan ba, mga deliver of goods and services ba, no? So, part naman na siya sa tuang flow sa tuang economy. Now, kung wala tay kuan class, wala tay karsada class, imagine mo kung wala tay karsada class, lisod kayo i-travel ang atuang mga goods and services, no? It takes time, so much time. So, hinay, usad pagong pud ang atuang economy pag wala tay karsada. So, kung natay karsada class, paspas pud ang pag-deliver sa atuang goods and services. So, mo nang gitawag siya nga backbone of economy. So, that is why mag-invest kung ka dapat og karsada. So, mo nang gihimo sa government karon. Kay to believe nga later on ma-feel nato ang impact, no, sa ato ang economy. So why is it nga kinahanglan nato mangutang? Is because the use of the infrastructure is immediate. So kung para matukod nimo dayon ang infrastructure nga kalsada og tulay, kinahanglan nato immediate pod nga budget, di ba? Kay dili man na pwede nga dugay-dugayon nato guman ang project. It should be nga mahuman dayon kay para magamit dayon, no? Okay, so mura na gud nagkuan class kana bitawng utahay.
kinahanglan nimo og sakyanan o kinahanglan nimo og motor para sa imong trabaho, no? Kay para dili na ka magsigig pamiliti. Since dili man nimo ma-afford through cash ang motor, therefore mahog na lang siya nga hulugan, utangon na lang nimo ang motor, no, by means of kuha na lang siya hulugan, no, every month for 3 years. So mo na siya, no, mo nang kinahanglan nato mangutang kay para magamit na po na nimo, bawion na lang nimo through hinahinayan na lang nimo siya og bayad. So mo na yan, the demand is immediate, no, immediate kinahanglan kayo nimo og motor, mo nang kinahanglan nato mangutang, no. So mo na siya. Okay, that is the purpose why kinahanglan nato og loans. Pero na yung mga kuan, there are people nga in favor of borrowings na po'y against of borrowings. Okay, so dili nato na siya mawala tong mga kuan, mga haters kayo sa mga utang. Siya nga kuan na tungod daw sa bill, nagkautang-utang daw mga Pilipinas. Well, actually karon dili pa nato ma-feel good ang impact sa tuang infra kay kuan pa man gina-construct pa man. But the time, mga 5 years from now, ma-feel na ito ang impact, no? Ma-boom na ning economy sa Philippines, no? Okay. So, in favor of borrowing, so the need is immediate. Muna kung giingon class, immediate ang infrastructures. No impact project will be seen because the pay-as-you-go fund is scattered throughout the entire road system where the situation is most critical. Okay. So, kung saligan na ito ato ang tax class, okay, ibalik na punta sa itong example nga gatong gusto nimo og motor kay para di na ka mag-commute. Now, kung isalig nimo o hulaton nimo nga makaipon ka para ipalit og motor, it takes time pa kay mabuo nimo class, no? Putahay, palit ka grader. Ang grader kantidad na siya og 94,000 cash, no? So, imuhang sweldo nimo is na lang sa mga 6,000 or more or less mga 10,000 para dako-dako pod, no, mga 8 na lang siguro 8K ang imuhang sweldo kada kinsina. So it takes time para mabuo nimo ang 94,000. Maybe mga kuan siguro dili man pud nimo mahatag nimo buo ang 8,000 nimo nga sweldo iipon sa imuhang motor, di ba? Of course, unsa na lang ang imuhang konsumo. So, ang mahatag lang nimo na siguro mga half lang sa imuhang 8,000. Mga 4,000 lang yun siguro imong maipon every kinsina. So, that will be mga about 3 to 2 years. 2 to 3 years siguro na nimo mabuo ng 94,000. So, perti na kayo kadugay class, no? So, during that time, 2 to 3 years, nag-commute ka, no? Tapos, diha pa ka makapalit og motor. So, imagine nimo class, ingon ana pud ang kaso sa government na to. Mag-agad lang ta sa to ang tax. Nga ang tax dili ra magyud tanang tao sa Pilipinas nagbayad og tax. Okay. So kano sa pata makatukod og karsada? Mga kuan pa 5 years. Mga kuan pa, walaton mga 5 years pa siguro ta makatukod og karsada kay walaton pa man nato nga mabuo ang kuan ang budget. So ingon na siya class. Muna yung the beauty of kanang kinahanglan nato mangutang, no? Immediate man ang atong panginahanglan. So dapat kinahanglan nato og immediate pod nga budget, no? Okay. So mo na siya, no? Then ang nakakuan pod sa tong tax direct class sa Pilipinas is wala lang siya nagpadulong lang sa isa lang ka ahensya, no? Dito sa DPWH, wala lang siya niadto sa project nato nga karsada. Naadto pa gina nga tuang part sa tuang tax class dito sa tuang healthcare system sa DOH, naapel pa gina sa mga uban pa, no, pasweldo pa sa mga trabahante, no, sa tuang gobyerno, no. So mo na siya class, no, daghay pa ingna nga tuang tax. Okay, so mo nang dili ta masulti nga magbasta iagad lang nato sa tuang tax, di gina siya pwede, no, isod kina may tabo. Okay, so borrowings encourage investors because of fast progresses. So kanang kuan class, since nga pagkabalo nila nga kinahanglan nato kwarta, so diha mo papel ang mga investor. Okay, magkuan mo tabang mig finance ana, pero before musugot nga mag-finance, kinahanglan once nga mahuman na ang kuan ang karsada,
kinahanglan maka-benefit pod mi og porsyento ana. Mo na siya, no, mag-attract siya og mga investors, no, because of the fast progress. Tapos if ever man nga available na ang karsada, so in kaso og nay mga negosyante nga na sila i-deliver ani nga lugar na may karsada, so dili na sila, no, mas stress sa ilahang expenses kay na may karsada, mas dali naman lang kuan, no, dali naman i-deliver ilahang goods and services. Pero wala pa tarong karsada class, problema kay na sa mga investors or mga negosyante, no, especially kanang mga delivery o gulay, no, nga gulay, isda, something like that, no. So problema kay na sila pag walay tarong means of transportation. Okay. Now, what about the against of borrowing? So, borrowing may impair the credit rating of the government agencies, obstructing other more important improvements. So, makakuan daw, no, makakababa daw sa credit rating kung magsigira daw pangutang. And if future income is committed to pay past improvements, no more funds available to maintain the existing system. So, parehas na sa maintenance class, no. Once nga matukod ang karsada, kinahanglan nga naapog kay maintenance budget ana niya, no. Okay, so the more nga magkadaghan ang imong infrastructure, the more pug ka nga butangan nimo og maintenance, no. The more nga magkadaghan ang imong gastuhan og maintenance. Okay, so muna ilang bot pasabot diri. With much amount available, temptation is there to overbuild and recklessly spend extravagantly. So pag makasugod na daw kag pangutang, damo ra daw ka nga maganahan magsigig pangutang, no? Maka-addict daw ng sigig pangutang. So buot na labot pasabot nila dire. Maski dili kinahanglan, utang lang gihapon, no? Okay, next. Interest of the loan is big waste of public funds. Okay, so kung kuan daw ang interest daw sa tuang ginautang, imbes nga gamiton na siya for other project, ibayad na lang sa ato ang mga interest sa tuang loan, no? So mura siya og waste na daw siya sa tuang public funds kay gibayad ra nato sa mga interest. Imbes nga kadtong kwarta nga ibayad sa interest, igasto nato siya sa kuan ubang projects, gibayad na lang inon sa interest. Okay. So mo na siya kuan class ang good and bad effects of the borrowing of loans sa tuang highway economy. But more or less class gwapo gyud kayo ang epekto sa atuang highway, sa atuang economy class ang atuang highway, no? Okay, issues surrounding highway construction. Okay, mo ni siya class, no? If you are an engineer class, okay, engineers are conscious on the need of roadways to be safe, useful, and attractive. Unfortunately, highway planners are confronted with the problems categorized as follows. We have the aspects of financial. So, sa financial class, lack of funds of road construction and maintenance meets severe difficulties that sometimes highway development plans were shelved temporarily. Pag walay budget, walay karsada. So, mo na siya pasabot sa financial, no? Pag way kwarta, way mo finance, wala gyud may tabo, no? Dito ra na, imuhang plano nimo, dito ra na diretso sa cabinet paingon. Then, political. Road development plans were influenced by politicians to suit their interest. Now, sa political class, unsay role aning mga politician? Sila man gud ang part sa decision making, especially kaning sa mga mayors, kining sa kasi the president. Okay, sa initiative sa president, kinahanglan niya mga tulay para sa mga lugar like this, mga ingunana. Siya ang part sa decision making. Now, ang problema dire sa political class, kung ang tao nga part sa decision making is corrupt, patay ta ini, no? Especially, okay lang kayo pag abot sa padulong ng eleksyon, diha na magaw sa mga projects, mga ingunana. Pero pag dili walay eleksyon, hagbay, walay projects may tabo, no? Pero may ingon, walay budget, walay kwarta gobyerno. Pero di ay wala, no? Pero pag abot naghapin ng eleksyon, diha na manggawa sa mga daghang kwarta, no? Okay, that is the problem nga ma-encounter sa tuang highway engineers. Lastly, technical, no? Because of the influence of political atmosphere, so napuning kwan class, problema pod, influence pod gyapon ning mga political aspect with regard sa atuang planning difficulties.
So technical men tend to lose their confidence by themselves, resulting to incompetence. Instead of imposing their knowledge by professional training, expertise, and experiences, decisions were made according to magic and oracles. Okay, so yung una ni class, kining Baker system. Isa sa mga problema sa Baker system class, if ever man ang kining sa mga technical people or mga in charge aning project, if for example, no, kung ato ang mga tao nato diri sa technical is kana bitong good kayo ang ilang performance sa una, tapos sa diha nga cancer ka ining kon ba, political ba, kanang ni mga gitanggal ning tawhana is because wala ka oyon tong politiko ani nga tawa kini mo siya ba nga kini ang nagpasulod ani kido pa ning politiko nga kalaban nako, dapat tanggalon nako ning tawhana. Pero in fact kadto nga tawhana is medyo competitive kay siya, no, or kanang gamit kaayo. Now because of lahi ang iyang partido nga nagpasulod sa iya before, gitanggal siya, no, ug ang gipuli kadto ra pong professional nga ibutang nato di kabalo, tapos tungod kay close siya sa close siya sa politiko, ang politiko gi-appoint siya dito nya maski dili kabalo siya ang gitrabaho, basta lang muna nahog siya class nga there is a level of incompetence. Imbes nga ang kadong class, kadong incompetent nga tao class, they're just simply not imposing their knowledge. Wala po siya expertise, wala po siya experiences. Siyempre, ang ihang decision making ato maghugra siya dito sa tagna-tagna, no? Or ang worst ato magpataka ra to siya og design, magpataka, magbutbuot ra siya, no? So mo na danger class, no? Pag-abot sa planning difficulties. Kung mag-handle kag tao nga mga cancer pug kayo utok, no? Okay. Now, with that one class, kining tulo mo gini siyang pinaka tulo ka pinakabugat nga problema sa engineer pag abot sa site, no, especially sa actual na experience in the class pohon, no, if ever man kung masulod mo, let us say DPWS, cancer, I don't know, dili lang ko pasulti, basta you will experience this one class once nga you reach to professional level. Okay, next, the controversies of corruption. Naagyo na siya class, no, di na mawala. So naagyo na corruption in every term, maski si Duterte pa ang presidente, sulti pa ni Duterte, naagya po ng corruption. Pero saya nga time, masulti na ko, pero ginagmay na lang siguro, no. Kaya grabe naman kayo, ipagtanggal naman yung mga corrupt. Pero kitong mga previous administration, sus, masulti nimo, lala kayo ang corruption. Karon masulti gini mo nga arang-arang ang gobyerno karon kumpara sa una, no. Okay, so di man sa ingon nga kuan class, di man sa ingon bias. Well, based on my experience lang gining ako agad. Opinion lang po nako ni. Well, ako alang po ni, pero napon mo sa sarili niyong opinion, no? Okay, I respect that. Okay, so mo na siya, no, controversies of corruption. So gina-declare nila ang project as finished where in fact wala pa nahuman. So mga tao in town sa kuan, naghimo na lang sila og sarili nilang initiative, gisumpayan na lang nila ang tulay. So yung una ni class, no, once ang project is unfinished, na lisod kay na siya mapuslan class, no. Okay, halos din na siya mapuslan. Okay, once nga nagkuan, incomplete siya, parehaan asa bagod makaagi, bagod ang imong sakyanan diri so di gid siya makaagi, no. So mo na siya problema. Okay, so that's the end for the chapter 1. So unta naganmong natun-an sa kaning chapter. So thank you for watching and listening. So by the next entry na po nako. So thank you. Bye bye.